Sila pala ang mga sikat na artista na mayroong kakaiba o unusual na sakit. Red Bustamante, isa sa dating child star na minahal ng maraming fans, ay ang multi-awarded actress na si Red. Pero hindi alam ng nakararami, minsan na niyang naibahagi sa isang panayam na na-diagnose umano siya na may incontinentia pigmenti. Ang rare medical condition na ito sa balat ay isang genetic disorder na siyang nakaaapekto rin sa ngipin, kuko at central nervous system ng tao. Bagamat pwedeng gumaling, isa rin itong life-threatening condition kapag hindi nabigyang lunas. Ina Asistio, dahil sa matinding pananakit ng tiyan, isinugod sa ospital ang kapuso actress taong 2019. Dito na-diagnose na mayroon siyang rare abdominal disease na tinatawag na volvulus. Ayon sa mga report at base sa paglalarawan ni Ina sa kanyang pambihirang kondisyon, nagkaroon ng abnormal twisting o swirling sa kanyang intestines na nagresulta sa bowel obstruction. Ayon naman sa ina nito na si Nadia Montenegro, wala umanong gamot ito at tanging major surgery lang ang lunas sa naturang sakit, kaya't sumailalim noon si Ina sa isang open surgery. Lani Misalucha, bacterial meningitis naman ang tumamang sakit sa Asia's Nightingale. Sa isang panayam idinetalya ni Lani ang naging health scare nila ng kanyang mister nang pareho silang na-diagnose taong 2020. Ito ay isang impeksyon na nakaaapekto sa membranes na siyang proteksyon sa brain at spinal cord ng tao. Ayon sa report ng GMA Entertainment, ang bacterial meningitis ay dulot ng Streptococcus suis. Nakukuha raw ito sa paghawak ng bangkay ng baboy na namatay mula sa sakit na S. suis o pagkain ng karne ng baboy na namatay mula sa sakit na ito. Kasalukuyan pa rin umanong bingi ang kanang tenga ni Lani at mayroon pa rin silang vestibular dysfunction ng kanyang asawa, pero survivor na sila ng naturang sakit. Michelle Madrigal, taong 2018 nang ibahagi nito na meron siyang rare illness na tinatawag na Hashimoto's disease. Paliwanag ng aktres sa kanyang Instagram post, "So I have recently been diagnosed with Hashimoto's disease, along with other millions of young and older women who suffer from it. What is Hashimoto's? It is an autoimmune disorder that can cause hypothyroidism or underactive thyroid. It means that my immune system makes antibodies that attack the thyroid gland. The thyroid becomes damaged and can't make enough thyroid hormones." Angelou de Leon, aminado ang veteran kapuso actress na naging wake-up call sa kanya ang 2 beses na pagkakaroon ng Bell's palsy noong 2016. Naikwento ni Angelou sa isang panayam ang naging karanasan niya sa sakit na ito, kung saan ito ay isang kondisyon na napaparalyze ang kalahating bahagi ng mukha. Dahil sa temporary weakness ng mga muscles, nagkukos ito ng saggy face o droopy face sa kabilang bahagi ng mukha. Nakaranas man ng depresyon ang aktres dahil sa kondisyong ito, pero naging daan ito para mas maging matatag siya sa mga hamon ng buhay. Ay de las Alas, sa kabila ng pagiging masiyahin at palabiro sa harap ng kamera ng tinaguriang comedy queen, hindi alam ng marami na may iniinda pala itong matinding sakit. Taong 2017, inamin ni Ay sa isang interview na 16 years old pa lamang siya nang ma-diagnose na mayroong psoriasis. Isa itong non-contagious autoimmune disease kung saan ang karaniwang sintomas sa balat ay pamumula, pangangati at pagtuklap ng mga balat. Hindi nakakahawa ang sakit na ito, kaya hindi umano dapat pandirihan ang mga mayroon nito. Kim Atienza, ang pagkakaroon ng mga pambihirang karamdaman ang isa sa naging dahilan ng fitness journey at healthy lifestyle ngayon ni Kuya Kim. Matatanda ang taong 2013 nang mapabalitang nasa recovering stage ito dulot ng sakit na Guillain-Barré syndrome o isang rare pero seryosong kondisyon na nakaaapekto sa nerves sa labas ng brain at spinal cord na siyang nagreresulta sa heart problems, blood pressure at paralysis. Sa kaparehong taon, muntik na umano siyang bawian ng buhay dahil sa stroke. Bago rin ito ma-stroke, nagkaroon din umano siya ng undiagnosed Hashimoto's hypothyroidism taong 2009, dahilan noon ng pananaba ng husto ng kanyang mukha at pangangatawan.
Andrea Brillantes. Isang rare medical condition din ang tumama sa kapamilya young star na siyang isiniwalat niya sa publiko makaraang taon lang. Inamin ni Andrea na mayroon siyang disability dahil wala daw siyang kakayanang umamoy. Ayon sa isang interview, ibinahagi nito na mayroon siyang congenital anosmia o isang kondisyon kung saan ipinanganak siyang walang pang-amoy. Ikinagulat nga ito ng maraming fans dahil sa kabila ng kakulangan sa kanyang five senses, hindi ito naging hadlang sa pang-araw-araw na pamumuhay niya at mahilig pa itong mangolekta ng pabango. Angelica Panganiban. Hindi makapaniwala ang kapamilya actress na tinamaan siya ng isang pambihirang kondisyon. Matinding pamimilipit sa sakit ang naranasan nito sa balakang, likuran at hita na nagsimula noong kasagsagan ng kanyang pagbubuntis sa una nitong anak. Dito na pag-alaman na mayroon siyang avascular necrosis. Ayon sa paliwanag ni Angelica sa kanyang vlog nitong November 2023, avascular necrosis is bone death. Namatay na yung mga bones ko sa aking balakang kaya pala hirap na akong maglakad. Talagang yung mobility ko ay hindi nasosolusyonan kahit paanong gawin kong strengthening. Kris Aquino. Ang Queen of All Media ay nakaranas ng komplikasyon at mga malubhang karamdaman dulot ng iba't ibang autoimmune disease na talagang life-threatening. Kaya't ilang taon na itong nakikipaglaban at sumasailalim sa iba't ibang treatments sa ibang bansa. Isa na nga rito ay nang ma-diagnose siya na may chronic spontaneous urticaria. Ayon sa pagbabahagi ni Kris, buong buhay na siyang nasa high dosage ng antihistamines. Kaya't hindi rin naging madali ang paghahanap ng angkop na gamot kay Kris dahil sa severe allergies nito o anaphylactic shock na siyang napakadelikado. Mayroon din itong autoimmune thyroiditis, late stage 3 ng eosinophilic granulomatosis with polyangiitis o kilala noon sa tawag na Churg-Strauss syndrome at iba pa.